Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga abyan. Ngayon po ay muli tayong sasagot sa isang comment ng isa nating abyan na nag-comment sa ating Reels video. At siya po ay si Jerome Latoga. Ito po yung sinasabi niya mga abyan. Kailanman ay hindi kayo pwede nakainggitan. Dahil si Soriano mismo ang nagbatikos sa ibang relihiyon mula pa 1980. Tahimik ang ibang relihiyon noon, si Soriano lang ang kumanti ng ibang relihiyon. Nang mag-retaliate ang mga binatikos niya, nagalit na at api na siya. Pinakialaman na siya, kinainggitan na siya. Pero first provocation. At ang pagbabagong buhay ng tao ay nasa individual na iyan. Kung talagang desidido siyang magbago. Ayan mga abyan, ano? Sagutin lang po natin yung kanyang comment na yan mga abyan, ano? Sabi niya na si Brother Eli raw nung 1980s pa ang nag-umpisa na bumatikos sa iba't ibang relihiyon. Alam mo po abyan Jerome Latoga, no? Yun pong ginawa ni Brother Eli na in-expose niya po yung mga kamalian ng iba't ibang mga relihiyon. Nasa Biblia po yun. Utos po ng Diyos yun sa mga ngaral. At yan po ay mababasa natin abyan sa Isaias 58:1. Ito po yung nakasulat doon. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. At sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Kaya hindi po mali si Brother Eli doon. Utos po talaga sa mga ngaral ng Diyos yon, na dapat isigaw mo ng malakas yung mga pagsalangsang para yung tao mayroon ng warning. Yun po ang intention doon mga abyan. Kaya pinasisigaw ang mga ngaral ng Diyos ng malakas para mawarningan yung iba, wag nang maloko. Nasa Biblia po yun abyan eh. Kaya hindi po mali yun. At saka abyan, ano, yung ginawa ni Brother Eli, pinuna niya yung ibang mga relihiyon sa mga maling aral nila. Maling aral. At nung sinasabi mo na nag-retaliate, api na siya, talagang nung mag-retaliate yung mga pinuna niya sa aral, hindi naman po sa aral sila nag-retaliate eh. Personal sila bumalik. Binalikan nila si Brother Eli ng kisyo si Brother Eli ay bakla, kisyo si Brad Eli ay rapist, kisyo si Brother Eli ay matakaw sa pera, si mandarambong, si mangungutong, etc. Yun yung retaliate nila dun sa pagpuna ni Brother Eli sa kanilang aral na turo naman po at utos naman po ng Diyos na sumigaw ng malakas, iyong ipahayag ang pagsalangsang, sabi dun sa 58:1 ng Isaias. Pero yung retaliate nila, personal. Abyan Jerome Latoga, naintindihan nyo na po. Hindi po hindi, talaga pong naapi siya dahil nung nag-retaliate sila ng mga personal, kumuha pa sila ng kakampi. Yung gobyerno ni Gloria Arroyo nung time ni Gloria Arroyo na malakas ang iglesia ni Manalo that time sa gobyerno ni Gloria Arroyo nung panahon ni Gloria Arroyo. Ang katunayan, mayroong kaso si Brother Eli, dismiss na sa piskalya. Pero yung nag-dismiss na piskal, ipinatapon sa Mindanao. Dinukot at binuhay ulit yung kaso na ipinail nila na i-dismiss na ng piskalya. Kaya yung sinasabi mo na nagmukhang kawawa si Brother Eli, talagang naging kawawa si Brother Eli sa gobyerno noon dahil hindi siya nakakuha ng patas na hustisya. Si Brother Eli pag nagsalita nung sa telebisyon, isinususpindi ng indefinite suspension. Pero yung mga nagre-retaliate na sinasabi mong nagre-retaliate ng mga personal at sinasabi na kasuspindi, hindi sinususpindi. Abyan, sana maintindihan mo yan yung punto na yan. At yung sinasabi mo pa na ang pagbagong buhay ng tao ay nasa individual na yan, kung talagang desidido siyang magbago. Nako, hindi po kami naniniwala doon abyan. Doon sa katuwiran na nasa tao lang yan, nasa individual kung desididong magbago. Ang katunayan, meron ngang nakumpusong
kanta ang tao na ang mga Pilipino na gusto kong bumait pero di ko magawa eh. Oh, saan humugot ng inspirasyon yung kantang gusto kong bumait pero hindi ko magawa? Dahil dun sa kanyang nararanasan na gustong-gusto niyang magpakabait. Kaya yung sinasabi mo, Abia, na yung pagbabagong buhay ay nasa individual lang yan kung desidido siyang magbago. Hindi po totoo yun, Abyan. Malaking kasinungalingan po yan. Yung paniniwala na yan ay hindi po biblikal. Dahil sa Biblia po, ganito po yung ating mababasa. Sa Jeremias 10:23, ganito po yung ating mababasa. O Panginoon, talastas ko, na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ayan mga Abyan, nasa Biblia, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. At doon pa sa isang talata na sinasabi rin sa Kawikaan 16:9, ganito po ang mababasa natin. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ayan mga Abyan, tayo, nakakaramdam tayo ng gusto nating magbago, kumakatha tayo ng ating lakad. Pero kagaya nga nung sabi nung kanta, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa, sabi. Kasi nga, dun sa kanyang puso, mayroon siyang pagnanasang bumait, kaya lang hindi niya magawa. Bakit? Wala kasing Diyos na nagtutuwid ng kanyang paghakbang. Hindi pa siya sinasamahan ng Diyos. Kaya hindi po nasa individual yon kung gustong magbago. Sabi po ng Biblia, biblically speaking, ang puso ng tao kumakatha ng kanyang lakad. Pero ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang hakbang.